Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo namin para sa'yo, aalis ka na lang. Huwag ka nang magpapakita sa pamilyang to kailanman. Iyan ang mga huling salitang binitiwan ng sarili kong ama. Ang mga salitang tumatak sa isip at puso ko, na parang isang mainit na bakal. Ang sakit, grabe. Para kang sinampal ng paulit-ulit hanggang sa mamamanhid ka na lang. Isipin mo, nasa gitna kami ng isang dapat sanay masayang hapunan sa aming family vacation house sa Tagaytay. Ang hangin ay malamig, ang tanawin ng Taal ay payapa, pero sa loob ng bahay na yon, isang digmaan ang sumisiklab. At ako ang kalaban. Ang dahilan? Isang kapirasong papel, isang bill ng amilyar na inaasahan nilang ako, tulad ng dati, ang magbabayad ng walang tanong-tanong. Pero sa gabing iyon, naglakas loob akong magtanong. At dahil doon, ako na ang masama. Ako na ang sakim. Ako na ang walang hiya. Habang isinisigaw niya ang mga salitang iyon, nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang nanay ko. Umiiyak siya, pero hindi para sa akin. Umiiyak siya para sa kanila. At ang kapatid ko, si Isabel, ang paborito, ang prinsesa ng pamilya. Nakatayo lang siya roon, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi isang ngiti ng tagumpay, kundi isang ngiti ng kasiyahan. Para bang matagal na niyang hinihintay ang eksenang ito. Para bang nanunood siya ng paborito niyang teleserye at sa wakas natalo na ang kontrabida. Oo, ako ang kontrabida sa kwento nila. Hawak niya ang kanyang cellphone at sigurado akong kinukunan niya ng litrato o video ang pagpapalayas sa akin. Malamang ipopost niya yon sa social media. Finally, justice for our family, ang kapatid kong sakim pinalayas na. Iyan siguro ang magiging caption niya. Habang iniisip ko iyon, lalo lang kumukulo ang dugo ko. Pero kailangan kong maging kalmado. Hindi ito ang oras para mag-eskandalo dahil sa mga sandaling iyon. Habang ang mundo ko ay gumuho sa harap ko, isang bagay lang ang ginawa ko. Imbes na umiyak, imbes na magmakaawa o magpaliwanag, ngumiti lang ako. Isang maliit pero puno ng kahulugan ng ngiti. Nakita kong nagtaka sila. Hindi nila inaasahan iyon. Inaasahan nilang makikita nila akong nagdurusa, nakaluhod, humihingi ng tawad. Pero hindi na ako ang Angela na kilala nila. Hindi na ako ang kanilang personal na ATM, ang kanilang tagasalba sa lahat ng problema, tapos na ang pagiging martir ko. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking bag. Hindi ako sumagot. Hindi ko na kailangan. Naglakad ako papunta sa pinto. At bago ako tuluyang umalis, lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. Tinitigan ko sila isa-isa. Ang galit sa mukha ng aking ama, ang pagkukunwaring awa sa mukha ng aking ina, at ang purong pagkasuklam sa mukha ng aking kapatid. At sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili ang ngiti sa aking mga labi. Ako si Angela Reyes, 33 anyos. At sa loob ng 5 mahahabang taon, sa gitna ng sigawan at panunumbat, habang ang bawat salita ng aking ama ay parang punyal na tumutusok sa aking pagkatao, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Sa ibabaw ng coffee table, sa ilalim ng isang magasin, may nakasilip na puting sobre. Hindi ito ordinaryong sobre. Mukha itong opisyal, galing sa isang bangko o abogado. At sa sulok nito, malinaw na nakalimbag ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. 2 parirala lamang iyon, pero sapat na para wasakin ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang una ay trust fund at ang pangalawa, ang pangalan ng aking kapatid, Isabel Reyes. Para akong nabingi. Ang ingay sa paligid, ang galit sa boses ng aking ama, biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Bago pa man nila ako mapigilan, bago pa man nila maintindihan kung ano ang nakita ko, mabilis kong inabot ang sobre. Angela, pribado yan, sigaw ng aking ama. Pero huli na ang lahat. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang mga papeles sa loob. Hindi ko na kailangan basahin ang bawat detalye. Ang mga numero ang sumigaw sa akin. Nakasaad doon sa itim at puting letra na ang aking ama ay nagtayo ng isang trust fund, isang pondo para sa kinabukasan. Pero hindi para sa pamilya,
Hindi para sa aming dalawa. Ito ay para lamang kay Isabel. At ang halaga? Hindi ko halos kayang bigkasin. 20 milyong piso. 20 milyon. 20 milyon. Para lang sa kanya. Biglang bumalik sa aking alaala ang lahat ng mga pagkakataong humingi ako ng tulong. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo, nagtatrabaho ng 2 part-time jobs para lang makabayad ng matrikula. Tinanong ko sila kung maaari ba nila akong tulungan kahit kaunti. Ang sagot nila, "Pasensya na, anak. Mahirap ang buhay ngayon. Galingan mo na lang diyan." Nung nasira ang aking unang kotse at kailangan ko ng pera para sa malaking paggawa, sinabi nila, "Mag-commute ka na lang muna, Angela. Wala kaming extra." Lahat ng mga pagkakataong iyon, naniwala ako. Naniwala akong kapos talaga kami. Naniwala akong kailangan kong maging mas matatag, mas independent. Pero ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Habang ako ay nagkukumahog para mabuhay, habang pinipig ako ang aking sarili para kumita, sila ay tahimik na nag-iipon ng isang kayamanan para sa aking kapatid. Ito na ang pinakamatinding sampal ng katotohanan. Hindi lang ako hindi prioridad. Sa kanilang mga mata, ako ay isang kasangkapan, habang si Isabel ang kanilang kayamanan. Ang pagtataksil na ito, mas masakit pa sa anumang salitang maaari nilang ibato sa akin. Ang pagkatuklas sa trust fund ay parang isang susi na nagbukas ng isang lihim na silid sa aking isipan. Bigla, lahat ng mga maliliit na piraso ng aking nakaraan, lahat ng mga tanong na hindi ko masagot noon, ay nagkaroon ng katuturan. Nag-ugnay-ugnay ang lahat, bumubuo ng isang malinaw at napakasakit na larawan. Ang larawan ng kanilang pagkiling. Naalala ko nung mga bata pa kami, si Isabel laging nakakakuha ng mga bagong laruan at magagarang damit. Ako? Kailangan kong pag-isipan kung ano ang mas importante, ang bagong libro o ang bagong sapatos. Siya ay ipinasok sa ballet at piano lessons. Ang sabi sa akin, "Angela, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Doon ka magaling." Hindi ko naisip na may mali doon. Inakala kong natural lang na magkaiba kami ng hilig. Nung kanyang 16th birthday, isang bagong kotse ang regalo nila sa kanya, kumpleto sa isang malaking pulang ribbon. Ako? Nag-ipon ako mula sa aking sahod sa isang coffee shop para makabili ng isang segunda manong kotse na halos mas matanda pa sa akin. Ang katwiran nila, mas kailangan ni Isabel, malayo ang eskwelahan niya. Ang pinakamatindi ay noong kolehiyo. Si Isabel ay nag-aral sa isang mamahaling pribadong unibersidad sa Maynila. Lahat ng gastusin ay sagot nila. Ang dorm niya, ang allowance niya, ang mga libro niya. Ako naman nakapasok sa isang state university dahil sa scholarship. Para matustusan ang aking sarili, kailangan kong magtrabaho bilang service crew sa gabi. May mga araw na halos wala akong tulog, diretso mula sa trabaho papunta sa klase. Noong mga panahong iyon, ang tanging hiling ko lang ay konting tulong pinansyal para makabili ng mga libro o makakain man lang ng maayos. Pero lagi nilang sinasabi na gipit sila. Gipit, pero may itinatagong 20 milyong piso. At ang pinakamasakit na bahagi, ang paraan nila para baliktarin ang sitwasyon. Noong minsan, kinausap ako ng aking ina. Sinabi niya, sa malumanay niyang boses, "Anak, alam mo namang mas kailangan ng kapatid mo ng gabay. Ikaw kasi, palagi kang magaling, independent ka, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa." Noon tinanggap ko yon bilang isang papuri. Ngayon naiintindihan ko na, iyon pala ay isang anyo ng manipulasyon. Pinarusahan ako dahil sa aking kakayahan, dahil kaya kong mag-isa. Hinayaan nila akong mag-isa. Samantalang si Isabel, dahil sa kanyang kahinaan at pagiging palaasa, ay binigyan ng lahat. Lahat ng tulong, lahat ng suporta, lahat ng pagmamahal. Ang hustisya sa aming pamilya ay baluktot at sa gabing iyon, sa harap ng katotohanan ng trust fund, sa wakas ay nabuksan ang aking mga mata. Pagkaalis ko sa bahay na iyon, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa galit at pagkadismaya. Ang biyahe pabalik sa aking apartment sa BGC ay malabo. Hindi ko halos matandaan kung paano ako nakarating doon.
Ang tanging alam ko lang, kailangan kong mapag-isa. Kailangan kong harapin ang katotohanan ito nang walang ingay mula sa kanila. Pagdating ko sa aking unit, agad kong isinilent ang aking telepono. Nakita ko ang sunod-sunod na missed calls mula kay tatay at nanay. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakakausap, pero wala akong lakas para harapin sila. Hindi pa ngayon. Binuksan ko ang aking laptop. Mayroon akong isang folder doon na halos hindi ko binubuksan, pero palagi kong ina-update. Ang pangalan ng folder, Financial Contributions, Pamilya. Sa loob nito ay isang spreadsheet, isang detalyadong talaan ng bawat sentimo na ibinigay ko sa kanila sa loob ng 5 taon. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang file, at doon, sa liwanag ng screen, nakita ko ang resulta ng aking pagiging mabuting anak. Una sa listahan, amilyar ng vacation home sa Tagaytay. 500,000 piso bawat taon. Sa loob ng 5 taon, iyon ay 2.5 milyong piso, 2,500,000. Pangalawa, hulog sa kotse ni Isabel. Sinabi niyang hindi na niya kaya ako ang sumalo. 11,688 piso bawat buwan. Sa loob ng 4 na taon, umabot ito ng mahigit 680,000 piso. Pangatlo, pagpapaayos ng bubong ng vacation home noong nakaraang taon dahil sa bagyo, 700,000 piso. Pang-apat, mga gastusin sa operasyon sa tuhod ni nanay na hindi sinagot ng insurance, 480,000 piso. At ang huli, ang mga regalo ko sa kanila. Ang mga all-expense paid na bakasyon sa Palawan, sa Boracay, sa Hong Kong. Mga biyaheng ako ang nagplano at nagbayad na umabot sa kabuang 1,300,000 piso. Pinindot ko ang sum function sa spreadsheet at ang numerong lumabas ay nagparamdam sa akin na parang gusto kong masuka. Mahigit 6 na milyong piso, 6 na milyon na ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan dahil akala ko kailangan nila. Dahil akala ko pamilya kami na nagtutulungan. Habang binabasa ko ang mga numero, nagping ang aking telepono, isang text message mula kay Isabel. Ate, sabi ni tatay, nahihirapan ka raw sa buwis, huwag kang maging sakim. Napatawa ako ng mapait, sakim, ako pa ang sakim. Sinundan iyon ng text mula kay tatay. Anak, inaasahan ka namin para sa buwis. Huwag mo kaming bibiguin. Walang pasasalamat. Walang pagkilala sa lahat ng naibigay ko na. Tanging pag-asa lamang na magpapatuloy ako sa pagiging kanilang personal na bangko. Sa sandaling iyon, ang kalungkutan ko ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang laro. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa aking home office. Alam kong hindi ko kayang mag-focus sa market. Ang isip ko ay puno ng mga numero, ng mga kasinungalingan, at ng isang nag-uumapaw na pakiramdam ng pagtataksil. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong, profesional na tulong. Ang una kong tinawagan ay si G. Santos, ang aking financial advisor. Siya ang tumulong sa akin na palaguin ang aking mga pinaghirapan simula noong nagsimula akong kumita ng malaki. Pumunta ako sa kanyang opisina sa Makati, dala ang aking laptop. Maupo ka, Angela, mukhang seryoso yan, bati niya. Ipinakita ko sa kanya ang spreadsheet. Tahimik niyang pinag-aralan ang bawat linya, ang bawat numero. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging profesional, naging pagkabigla at sa huli pag-aalala. Angela, sabi niya, inaalis ang kanyang salamin. Ito ay higit sa 6 na milyong piso at lahat ng ito ibinigay mo ng walang kasulatan. Pamilya ko po sila, mahina kong sagot. Iyon na lang ang naisagot ko. Umiling siya. Naiintindihan ko ang kabutihan mo pero hindi ito tama. Ang ginagawa mo ay hindi pagtulong. Ito ay enabling dependence. Pinipigilan mo ang sarili mong paglago para suportahan ang isang pamumuhay na hindi nila kayang panindigan. Hindi ito malusog para sa iyo at para sa kanila, tumango ako. Ngayon alam ko na po. At doon ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa trust fund. Ang 20 milyong piso para kay Isabel
Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Okay, sabi niya. Iba na ang usapan. Kailangan nating kumilos ng tama. Sa sumunod na 2 oras, bumuo kami ng isang plano. Sinabi ni G. Santos na ang unang hakbang ay gawing opisyal ang lahat. Kailangan ko ng mga bank statement, mga resibo, mga kopya ng text message, lahat ng ebidensya. Sinabi niya na ang spreadsheet ko ay isang magandang simula, pero kailangan itong suriin ng isang eksperto para magkaroon ng bigat. May ipapakilala ako sa iyo, sabi niya. Si G. Victor Cruz, isang forensic accountant. Dalubhasa siya sa mga ganitong kaso ng mga alitan sa pera sa loob ng pamilya. Kaya niyang i-verify ang bawat transaksyon at kalkulahin ang kabuuang danyos kasama na ang mga nawalang oportunidad sa investment. Bago ako umalis, tinanong niya ako, sigurado ka ba sa daang ito, Angela? Ang mga away pamilya dahil sa pera ay madalas nagiging pangit. Inisip ko ang mukha ng aking ama habang isinisigaw niya na wala akong utang na loob. Inisip ko ang ngiti sa labi ni Isabel. At inisip ko ang 20 milyong piso. Sigurado po ako, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Panahon na para malaman nila kung ano talaga ang halaga ng aking tulong at kung ano ang mangyayari kapag huminto na ito. Makalipas ang 1 linggo, nakaupo ako sa tapat ni G. Victor Cruz sa kanyang opisina. Sa paligid namin ay mga folder at mga dokumentong naglalaman ng 5 taon ng aking buhay pinansyal. Si G. Cruz ay isang seryosong lalaki, metikuloso at direkta. Ang kanyang trabaho ay hanapin ang katotohanan sa likod ng mga numero. Ang iyong record keeping ay kahanga-hanga, Miss Reyes, sabi niya, habang isa-isang inaayos ang aking mga bank statement at mga resibo. Karamihan sa mga tao ay walang ganito kadetalyadong talaan. Ipinaliwanag ko na ang aking disiplina bilang isang day trader ang nagturo sa akin na idokumento ang lahat. Bawat transaksyon, bawat paglilipat ng pera, lahat ay nakalog. Habang nagtatrabaho siya, tahimik lang akong nagmamasid. Bawat click ng kanyang calculator, bawat sulat niya sa kanyang notepad ay parang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng aking pag-asa na baka nagkamali lang ako. Na baka hindi naman ganong kalaki ang nawala sa akin. Pagkatapos ng halos 1 oras, huminto siya at tumingin sa akin. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango lang ako. Inilapag niya sa mesa ang isang dokumento, isang buod ng lahat. Ang kabuuang halaga na na-verify niya mula sa aking mga tala ay eksakto sa aking kalkulasyon, mahigit 6 na milyong piso. Pero hindi doon natapos. Mayroon pa, sabi niya. Itinuturo ang isang pangalawang numero sa ibaba. Ito ang tinatawag naming lost investment opportunity. Kinakalkula namin kung magkano sana ang kinita ng perang ito kung inilagay mo sa iyong investment portfolio sa loob ng parehong 5 taon base sa performance nito. Tiningnan ko ang numero. Halos 1 milyong piso. So ang kabuuang danyo sa akin ay 7 milyon? Nanginginig kong tanong. Humigit kumulang 7 milyong piso 7,000 paglilinaw niya. At iyan ay isang conservative estimate. Napahawak ako sa mesa. 7 milyon. Ang halaga ng aking pagiging mabuting anak. Ang halaga ng aking pagtitiwala. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ginawa nilang konkreto ang pagtataksil. Hindi na ito isang pakiramdam lang. Ito ay isang katotohanang may katumbas na halaga. Ano na ang susunod? Tanong ko. Depende sa kung ano ang gusto mo, sagot ni G. Cruz. Kung gusto mong magsampa ng kaso, maaari tayong bumuo ng isang kaso, bagamat komplikado ang mga kasong pampinansyal sa pamilya. O kung gusto mo lang ng isang opisyal na dokumento para sa iyong sariling kapayapaan o bilang alas sa mga usapan sa pamilya, maaari kaming maghanda ng isang kumpletong notarized financial statement. Yung pangalawang option, sabi ko ng walang pag-aalinlangan, sa ngayon, umalis ako sa kanyang opisina dala ang isang pangako na sa loob ng ilang araw, matatanggap ko ang dokumentong iyon, ang aking resibo, ang sandata ko. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko ay may nabawas sa aking mga balikat. Ang kalituhan ay napalitan ng kalinawang.
Ang sakit ay napalitan ng layunin. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. 3 araw pagkatapos ng meeting namin ni G. Cruz, dumating sa aking email ang isang PDF file. Ito na yon. Ang notarized financial statement, kumpleto sa lahat ng detalye, kategorya, petsa, at ang pirma ni G. Cruz at ni G. Santos ang aking resibo. Inimprenta ko ito at inilagay sa isang ligtas na lugar. Sa gabing iyon, para bang may senyales, tumawag ang aking ina. Ang kanyang boses tulad ng dati ay maingat at malumanay. Anak, kumusta ka na? Nag-aalala na ang tatay mo tungkol sa amilyar. Malapit na ang deadline sa susunod na linggo. Ang kaswal na tono niya, ang paraan ng pag-aakala niyang babalik lang ako sa dati pagkatapos ng lahat, ay nagpaapoy sa isang bagay sa loob ko. 5 taon ng pagbabayad nang walang kahit isang salamat. 5 taon ng pagbibigay habang lihim nilang itinatayo ang kinabukasan ng aking kapatid. Hindi na ngayon. Ang una kong tinawagan ay si G. Santos, ang aking financial advisor. Siya ang tumulong sa akin na palaguin ang aking mga pinaghirapan simula noong nagsimula akong kumita ng malaki. Pumunta ako sa kanyang opisina sa Makati, dala ang aking laptop. "Maupo ka, Angela, mukhang seryoso yan," bati niya. Ipinakita ko sa kanya ang spreadsheet. Tahimik niyang pinag-aralan ang bawat linya, ang bawat numero. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging professional, naging pagkabigla at sa huli pag-aalala. "Angela," sabi niya, inaalis ang kanyang salamin. Ito ay higit sa 6 na milyong piso at lahat ng ito ibinigay mo ng walang kasulatan. "Pamilya ko po sila," mahina kong sagot. "Iyon na lang ang naisagot ko," umiling siya. "Naiintindihan ko ang kabutihan mo pero hindi ito tama. Ang ginagawa mo ay hindi pagtulong. Ito ay enabling dependence. Pinipigilan mo ang sarili mong paglago para suportahan ang isang pamumuhay na hindi nila kayang panindigan. Hindi ito malusog para sa iyo at para sa kanila." Tumango ako. Ngayon alam ko na po. At doon ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa trust fund. Ang 20 milyong piso para kay Isabel. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. "Okay," sabi niya. "Iba na ang usapan. Kailangan nating kumilos ng tama." Sa sumunod na 2 oras, bumuo kami ng isang plano. Sinabi ni G. Santos na ang unang hakbang ay gawing opisyal ang lahat. Kailangan ko ng mga bank statement, mga resibo, mga kopya ng text message, lahat ng ebidensya. Sinabi niya na ang spreadsheet ko ay isang magandang simula, pero kailangan itong suriin ng isang eksperto para magkaroon ng bigat. "May ipapakilala ako sa iyo," sabi niya. Si G. Victor Cruz, isang forensic accountant. Dalubhasa siya sa mga ganitong kaso ng mga alitan sa pera sa loob ng pamilya. Kaya niyang i-verify ang bawat transaksyon at kalkulahin ang kabuuang danyos kasama na ang mga nawalang oportunidad sa investment. Bago ako umalis, tinanong niya ako, "Sigurado ka ba sa daang ito, Angela? Ang mga away pamilya dahil sa pera ay madalas nagiging pangit." Inisip ko ang mukha ng aking ama habang isinisigaw niya na wala akong utang na loob. Inisip ko ang ngiti sa labi ni Isabel. At inisip ko ang 20 milyong piso. "Sigurado po ako," sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Panahon na para malaman nila kung ano talaga ang halaga ng aking tulong at kung ano ang mangyayari kapag huminto na ito. Makalipas ang 1 linggo, nakaupo ako sa tapat ni G. Victor Cruz sa kanyang opisina. Sa paligid namin ay mga folder at mga dokumentong naglalaman ng 5 taon ng aking buhay pinansyal. Si G. Cruz ay isang seryosong lalaki, metikuloso at direkta. Ang kanyang trabaho ay hanapin ang katotohanan sa likod ng mga numero. "Ang iyong record keeping ay kahanga-hanga, Miss Reyes," sabi niya, habang isa-isang inaayos ang aking mga bank statement at mga resibo. "Karamihan sa mga tao ay walang ganito kadetalyadong talaan." Ipinaliwanag ko na ang aking disiplina bilang isang day trader ang nagturo sa akin na idokumento ang lahat. Bawat transaksyon, bawat paglilipat ng pera, lahat ay nakalog. Habang nagtatrabaho siya, tahimik lang akong nagmamasid.
Bawat click ng kanyang calculator, bawat sulat niya sa kanyang notepad, ay parang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng aking pag-asa na baka nagkamali lang ako, na baka hindi naman ganun kalaki ang nawala sa akin. Pagkatapos ng halos 1 oras, huminto siya at tumingin sa akin. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumangulang ako. Inilapag niya sa mesa ang isang dokumento, isang buod ng lahat. Ang kabuuang halaga na na-verify niya mula sa aking mga tala ay eksakto sa aking kalkulasyon, mahigit 6 na milyong piso, pero hindi doon natapos. Mayroon pa, sabi niya. Itinuturo ang isang pangalawang numero sa ibaba. Ito ang tinatawag naming lost investment opportunity. Kinakalkula namin kung magkano sana ang kinita ng perang ito kung inilagay mo sa iyong investment portfolio sa loob ng parehong 5 taon base sa performance nito. Tiningnan ko ang numero. Halos 1 milyong piso. So ang kabuuang danyo sa akin ay 7 milyon? Nanginginig kong tanong. Humigit kumulang 7 milyong piso 7,000 paglilinaw niya. At iyan ay isang conservative estimate. Napahawak ako sa mesa. 7 milyon. Ang halaga ng aking pagiging mabuting anak. Ang halaga ng aking pagtitiwala. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ginawa nilang konkreto ang pagtataksil. Hindi na ito isang pakiramdam lang. Ito ay isang katotohanang may katumbas na halaga. Ano na ang susunod? Tanong ko. Depende sa kung ano ang gusto mo, sagot ni G. Cruz. Kung gusto mong magsampa ng kaso, maaari tayong bumuo ng isang kaso, bagamat komplikado ang mga kasong pampinansyal sa pamilya. O kung gusto mo lang ng isang opisyal na dokumento para sa iyong sariling kapayapaan o bilang alas sa mga usapan sa pamilya, maaari kaming maghanda ng isang kumpletong notarized financial statement. Yung pangalawang option, sabi ko nang walang pag-aalinlangan, sa ngayon, umalis ako sa kanyang opisina dala ang isang pangako na sa loob ng ilang araw, matatanggap ko ang dokumentong iyon, ang aking resibo, ang sandata ko. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko ay may nabawas sa aking mga balikat. Ang kalituhan ay napalitan ng kalinawan. Ang sakit ay napalitan ng layunin. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. 3 araw pagkatapos ng meeting namin ni G. Cruz, dumating sa aking email ang isang PDF file. Ito na yon. Ang notarized financial statement, kumpleto sa lahat ng detalye, kategorya, petsa, at ang pirma ni G. Cruz at ni G. Santos, ang aking resibo. Inimprenta ko ito at inilagay sa isang ligtas na lugar. Sa gabing iyon, para bang may senyales, tumawag ang aking ina. Ang kanyang boses tulad ng dati ay maingat at malumanay. Anak, kumusta ka na? Nag-aalala na ang tatay mo tungkol sa amilyar. Malapit na ang deadline sa susunod na linggo. Ang kaswal na tono niya, ang paraan ng pag-aakala niyang babalik lang ako sa dati pagkatapos ng lahat, ay nagpaapoy sa isang bagay sa loob ko. 5 taon ng pagbabayad nang walang kahit isang salamat. 5 taon ng pagbibigay habang lihim nilang itinatayo ang kinabukasan ng aking kapatid. Hindi na ngayon. Alam ko po kung kailan ang due, nanay. Kalmado kong sagot. Oh, mabuti naman. Ikaw na ba ang bahala? Ikaw naman palagi ang maaasahan sa mga bagay na yan. Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula. Hindi po, sabi ko. Hindi ko na babayaran ng amilyar. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na babayaran ng amilyar. Inulit ko, mas matatag ngayon. O anumang gastusin ng pamilya, simula ngayon. Pero umaasa kami sa iyo. Ang pera ay nakalaan na sa iba. Narinig ko ang pagpanik sa kanyang boses. Nakalalaan para sa nanay, sa trust fund ni Isabel. Ang mga salitang iyon ay parang bombang bumagsak sa aming pag-uusap. Muling katahimikan. Mas matagal ngayon. Sinabi sa akin ng tatay mo na nakita mo yon, Angela. Kailangan mong maintindihan. Naiintindihan ko po ng lubos, nanay. Pinutol ko siya. Naiintindihan ko na nag-ambag ako ng halos 7 milyong piso sa pamilyang ito sa loob ng 5 taon. Habang sinasabi ninyo sa akin na walang pera, naiintindihan ko na pinopondohan ko ang inyong pamumuhay habang sinisiguro ninyo ang kinabukasan ni Isabel. Hindi yan patas.
Mahina niyang protesta. Tama po kayo, sang-ayon ko. Hindi nga ito patas at tapos na ako. Ibinaba ko ang telepono. Alam kong ang tunay na bagyo ay parating pa lamang. Hindi ito tatanggapin ng aking ama ng basta-basta. Palagi niyang tinitingnan ang aking suporta bilang isang obligasyon, hindi isang regalo. Kinabukasan, binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng 3 mahahalagang pagbabago. Una, kinansela ko ang automatic payment para sa kotse ni Isabel. Pangalawa, inalis ko ang aking pangalan bilang authorized payer sa lahat ng account ng pamilya. At pangatlo, naglipat ako ng 7 milyong piso mula sa aking brokerage account papunta sa isang bago at hiwalay na investment fund. Ang pangalan, ang aking kinabukasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. Ang resulta ng aking desisyon ay mabilis at marahas. Pagsapit ng tanghali, binuksan ko ang aking telepono at bumaha ang mga notifikasyon. 7 missed calls mula kay Isabel. Sinundan ng sunod-sunod na text messages na puno ng galit. Ang unang text, "Ate, anong nangyayari? Tumawag ang bangko, decline daw ang payment para sa kotse ko." Ang sumunod, "Sinusubukan mo bang sirain ang credit score ko? May lakad ako ngayong weekend." At ang huli, "Galit na galit si tatay. Ayusin mo to ngayon na." Ang mga mensahe naman mula sa aking ama ay mas direkta. "Tumawag ka sa akin agad. Hindi ka tanggap-tanggap ang asal mo. Hindi mo pwedeng basta nalang talikuran ang iyong mga responsibilidad sa pamilyang ito." Binaliwala ko silang lahat, pero may isang voicemail mula sa aking ina. "Angela, anak, pakiusap." Nanginginig ang kanyang boses. "Galit na galit ang tatay mo. Dumating na ang notice para sa amilyar na may kasamang late fee. Hindi makakabayad si Isabel sa kotse niya. Mawawala sa kanya yon. Hindi namin maintindihan kung bakit mo ginagawa to. Pakiusap, tumawag ka." Walang pag-amin sa isyu ng trust fund. Walang pagkilala sa aking mga naitulong. Tanging panggigipit lamang na ibalik ko ang lahat sa dati. Ang sitwasyon ay lalong lumala ng hapon na yon. Tumawag ang security guard ng aking condominium. "Ma'am Angela, nandito po ang tatay ninyo sa lobby. Pinipilit po kayong makita. Medyo nag-iingay po siya." Nanikip ang dibdib ko. "Sabihin mo wala ako." "Sinabi na po namin, ma'am, pero ayaw po niyang umalis." Huminga ako ng malalim. "Kung ayaw niyang umalis, tumawag kayo ng pulis." Makalipas ang 20 minuto, nakatanggap ako ng text mula sa isang pinsan ko. "Nakita ko si Tito Greg na inilalabas ng security sa building mo. Anong nangyayari? Okay ka lang ba?" Ang kahihiyan at ang galit. Paano niya nagawang pumunta sa aking tahanan at mag-iskandalo? Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ang doorbell ko naman ang tumunog. Sumilip ako sa peephole at nakita ko si Isabel, nakapameywang at naiinip na nag-aantay. Binuksan ko ang pinto pero hinarangan ko ang daan. "Anong gusto mo?" tanong ko. "Anong gusto ko?" Hindi makapaniwalang sagot niya. "Gusto kong ipaliwanag mo kung bakit ka biglang nagkakaganyan. Tumalbog ang bayad sa kotse ko. Ayaw mong bayaran ng buwis sa lake house. Anong problema mo?" Ang problema, kalmado kong sabi, ay nag-ambag ako ng halos 7 milyong piso sa pamilyang ito sa loob ng 5 taon, habang si tatay ay lihim na nagpopondo ng isang 20 milyong pisong trust fund para sa'yo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, gulat, pagkatapos guilt, at sa huli, galit na depensibo. "Iba yon, para sa future ko yon, kailangan ko ng security." At ako, hindi. Tiningnan ko siya at nakita ko ang isang taong lumaki sa pagka-spoiled na hindi talaga maintindihan kung bakit ako titigil sa pagsusuporta sa kanila. "May mga pagpipilian sila," sabi ko. "Maaari nilang gamitin ang isang bahagi ng trust fund mo." "Hindi yan patas," sigaw niya. Ngumiti ako ng malungkot. "Tama ka, Isabel. Walang naging patas sa lahat ng ito." At dahan-dahan kong isinara ang pinto sa kanyang mukha. Nang mabigo silang pilitin ako ng direkta, nagbago ng taktika ang aking ama. Nagsimula siyang lumapit sa iba naming mga kamag-anak, ngunit may kasamang pagbaluktot sa kwento. Inilalarawan niya ang kanyang sarili bilang isang naghihirap na ama na biktima ng isang sakim at walang utang na loob na anak.
Nalaman ko ito nang makatanggap ako ng isang email mula sa kapatid ng aking ama, si Tito Pete. Angela, anong nangyayari? Sulat niya. Hinihiraman ako ng Kuya Greg mo ng 600,000 piso para pambayad sa amilyar at mga multa. May nabanggit siya na tumanggi ka raw tumulong sa pamilya. Hindi ito ang Angela na kilala ko. Napabuntong hininga ako. Kaya pala. Hihiram siya sa iba, gagawin ang lahat, huwag lang galawin ang sagradong trust fund ni Isabel. Sa halip na magalit, kumilos ako ng may diskarte. Maingat akong sumagot sa email ni Tito Pete. Nagpasalamat ako sa kanyang pag-aalala at sinabing, Tito, para magkaroon po kayo ng buong larawan, pakitingnan na lang po ang naka-attach na file. Ikinabit ko ang PDF ng notarized financial statement mula kay G. Cruz. Wala pang isang oras, dumating ang kanyang sagot. Isang linya lang. Diyos ko, Angela, wala kaming kaalam-alam, patawad. Ang simpleng pagpapatunay na yon, ang pagkilala mula sa isang taong pinagkakatiwalaan ko, ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ngunit hindi pa doon natapos. Kinabukasan, tumawag ang pinsan kong si Marco. Ate Angela, may kailangan kang malaman, apurahang sabi niya. May family meeting na ipinatawag si Tito Greg sa bahay nila ngayong weekend. Ang agenda raw ay ang pag-abandona mo sa pamilya. Sinusubukan niyang isisi sa iyo ang lahat para makuha ang simpatya ng buong angkan. Nanikip ang dibdib ko. Salamat sa impormasyon, Marco. Mayroon pa, patuloy niya. Narinig ko si Papa na kausap si Tito Greg. Ang plano nila ay hindi lang pilitin kang ipagpatuloy ang pagbabayad, kundi pati na rin ang pagsagot sa lahat ng late fees at multa. Ang narrative nila ay sinadya mong sirain ang legacy ng pamilya, ang kapal ng mukha nila. Hindi ko na alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Pupunta ka ba sa meeting na yan? Tanong ko kay Marco. Oo, matatag niyang sabi. At dapat pumunta ka rin. Kailangan mong ituwid ang kwento. Kailangan nilang marinig ang panig mo mula mismo sa'yo. At huwag kang mag-alala, ate. Susuportahan kita. Pumayag ako. Isang parte sa akin ang kinakabahan. Ang ideya na harapin ang aking ama sa harap ng buong angkan ay nakakatakot. Pero alam kong tama si Marco. Kailangan itong mangyari. Kailangang mailabas ang katotohanan, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa mga sumunod na araw, inihanda ko ang aking sarili. Hindi lang emosyonal, kundi pati na rin ang aking mga ebidensya. Nag-imprenta ako ng maraming kopya ng financial statement. Inihanda ko ang aking mga sasabihin. Hindi na ako ang Angela na basta na lang tatanggap ng sisi. Sa darating na Sabado, haharapin ko sila hindi bilang ang akusado, kundi bilang ang taong may hawak ng lahat ng resibo. Pagdating ng Sabado, nagsuot ako ng isang itim na pantsuit, isang kasuotan na nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Dala ang aking briefcase na puno ng mga dokumento, nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking mga magulang. Pagpasok ko, ang masayang kwentuhan ay biglang naputol. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Nakatayo ang aking ama sa gitna ng sala, malinaw na nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati tungkol sa akin. Mabutit dumating ka, Angela, sabi niya, pilit na pinapakita na siya ang may kontrol. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa iyong obligasyon sa pamilya na iyong tinalikuran. Hindi ako umimik. Sa halip, dahan-dahan kong inilapag ang aking briefcase sa coffee table. Binuksan ko ito. Talaga po? Kalmado kong sagot. Dahil ang dala ko naman ay ang 5 taon na katibayan ng lahat ng obligasyong natupad ko na. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Kinuha ko ang mga kopya ng financial statement at isa-isang ipinamigay sa aking mga tito, tita at mga pinsan. Sa loob ng 5 taon, nagsimula ako. Ang aking boses ay matatag at malinaw. Binayaran ko ang amilyar ng bahay na ito. Ang hulog sa kotse ni Isabel. Ang mga bakasyon ng buong pamilya. Lahat-lahat umabot ng halos 7 milyong piso. Huminga ako ng malalim bago ibagsak ang huling bomba. Lahat ng ito ay nangyari habang ang aking mga magulang ay tahimik na nagtatayo ng isang 20 milyong pisong trust fund para lang kay Isabel. Ang bulungan ay naging isang malakas na usapan. Ang mukha ng aking ama
ay namula sa galit at hiya. Pribadong usapin ito ng pamilya, sigaw niya. Tama ka, Greg. Biglang sabat ng aking Tito Pite, tumatayo. Usapin ito ng pamilya. At sa pamilyang ito dapat pantay ang lahat. Ang pagsuporta niya ay sinundan ng iba. Nakita ko ang gulat at pagkadismaya sa mukha ng aking mga kamag-anak habang binabasa nila ang mga dokumento. Ang kanilang mga tanong ay hindi na para sa akin, kundi para sa aking ama. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ang aking ina ay umiiyak na lamang sa isang tabi. At si Isabel, nakatulala lang siya. Hawak ang papel, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at hindi makapaniwala. Sa mga sumunod na araw, ang katahimikan ay nabasag ng mga pagbabago. Isang araw nakatanggap ako ng mga dokumento mula sa isang abogado. Ang amilyar ay bayad na. May kasama itong isang legal na kasulatan na nagsasabing ako na ang may-ari ng 25%, 25% ng vacation house. Ipinaliwanag ng abogado na si Isabel ang nagpumilit na gamitin ang pera mula sa kanyang trust fund para ayusin ang lahat. Gabi yon, tumawag si Isabel. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Ate, kinausap ko na si tatay, sabi niya. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang hatiin ang natitirang trust fund ng pantay sa ating dalawa. Isang bigat ang nawala sa aking dibdib. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wakas may kumampi sa akin. May nakakita sa katotohanan. Hindi ang pera ang nagpanalo sa akin sa laban na ito. Ito ay ang pagbabalik ng isang bagay na matagal nang ipinagkait sa akin. Ang pagkilala, ang respeto, at ang katarungan.